Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved ko preacher at Brother Roderick. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, o po dakilat mapagpalamang banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sagana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po. Aming ginagalma, Pastor and Time Prophet, beloved Honorable Evangelist Weldy Almeida, marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu na bigay sa mga puso, at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abalingkod, sa aming pong nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi, malapay noon. Ikaw po maglagay, kataga dapat kasi ikaw aking nasahan, buksan pangunawa, kaisipan ng bawat pakinig at patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, and we bind the power of darkness and we send out Satan cast out, be bound into hell and be there forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At ako po ay nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Weldy Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy po ang ating pag-alala kailanman na hindi po natin malilimutan ang mga aral at turo na iniwan ng ating beloved Arbastan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpapabot ng pagbatit, paggalang sa mga beloved children, ang ating beloved parents in the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating mga pinagpalang mga baguhan, bisita, sa lahat po ng ating viewers sa ating live broadcast, sa aking mga kapwa magagawa, kapwa mangaral, mga minamahal na ngayon ay kasama natin sa pagdiriwang ng pinagpalang gawain sa lugar na ito. At happy 35th anniversary sa inyo lahat. Palakpakan po muna natin ng isang malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Ang ating pong tatalakayin, pamagatan po nating Knowing God's Power. Nakalagay po sa ating monitor, Knowing God's Power, ang ibig sabihin, alamin o alam ang kapangyarihan ng Diyos. Knowing God's Power. Basahin po natin mga minamahal ating teksto sa ating mga Bible readers kung ano po yung nakatalaga para sa inyo. Dati nang ihanda para pag sinabi nating basa, hindi na po tayo maghahanap pa. Sayang yung ating oras, magbabasa na lang tayo. Kindly sa ating first text and verse. Sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 27 at ang talata po ay 1 at 2. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan, upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway ay aking mga kaalit. Sila'y nangatisod at nangarapa. Amen. Palapakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung palakpak na tayo po ay nagdiriwang ng ating 35th anniversary. Pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Knowing God's power. Maraming tao, mga minamahal, sabihin natin all over the world, nakakaalam na mayroong Diyos at alam nilang may kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero bagamat alam nila, mga minamahal, sa kanilang pagkakaalam ay limitado lamang. Bakit, mga minamahal? Dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagamit ng tao sa sanlibutan, mga minamahal, kapag wala na silang pag-asa. Kaya pag sabihin natin may cancer, mga minamahal, dadaan muna sila sa maraming proseso. Hanggang sa cobalt therapy, mga minamahal, hanggang sa wala ng pera, ang sasabihin na lamang ng doktor, ipasa Diyos mo na lamang. Doon nila gagamitin ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Pero kapag alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, yung kapangyarihan ng Diyos dapat hindi yan dumarating sa huling yugto ng ating buhay. Kapag tayo anak ng Diyos, mga minamahal, yung kanyang kapangyarihan, bago pa man sa atin, bago pa tayo mag-isip, yung kapangyarihan ng Diyos ang ating ginagamit. Kaya ang sabi ng ating nabasa sa verse 1, ang Panginoon ay aking liwanag, aking kaligtasan. Kapag alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, wala tayo sa kadiliman, wala tayo sa pagkapahamak. Ang sabi ng ating nabasa, tayo ay nasa tinatawag na liwanag, at tayo ay nasa tinatawag na kaligtasan.
Sabi ng second phrase, ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Kapag alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang sabi, ito ay katibayan ng ating buhay. Pag sinabing katibayan ng ating buhay, mga minamahal, 100% tayo ay nananalig na ang ating buhay na ito ang may bigay, ang nag-iingat, ay walang iba ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Dahil alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang sabi, kanino ka matatakot? Wala kang katatakutan. Maging si Satanas, maging ang impyerno, ang kahirapan ng daigdig, mga minamahal. Kahit mauulit pa ang sinasabing pandemic na sinasabi nilang this coming 2024 or rather 2025 ay muling magkakaroon ng pandemic, hindi mo yan katatakutan dahil sabi ng ating nabasa, alam mo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ngayon pa ba na-experience na natin sa nakaraang pandemic, mga minamahal, na marami tayong kababayan na wala ng hanap buhay, na wala ng tinatawag na buhay, hindi lamang kabuhayan, kundi buhay, mga minamahal. Pero sa mga anak ng Diyos, hindi sila natanggal sa trabaho, wala silang vaccine, mga minamahal, natapos ang pandemic, lalong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Ang may makaramdaman, lalong pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 2, nang dumating sa akin ang manggagawa ng kasamaan, upang kanin ang aking laman, ang aking kaaway at ang aking kaalit, sila'y natisod at nangarapa. Kaya dumating man ang sinasabing karamdaman. Kaya kagaya ngayon, meron tinatawag mga minamahal na walking pneumonia daw, sinasabi nila, mga minamahal. Walking pneumonia, galing sa ibang bansa, mga minamahal. Na ang ibig sabihin, dahil sa panahong ito, na approaching ang sinasabing Christmas Eve, at saka New Year's Eve, mga minamahal, nag-iiba ang klima ng panahon. Na kapag mahina ang iyong resistensya, meron kang pneumonia, mga minamahal. Pero sabi ng ating nabasa, darating lang ito sa'yo. Sabi ng ating nabasa, ang kalit mo ay darating sa'yo. Sino ba yung ating kalit? Hindi yung ating kapwa Kristiyano, hindi yung ating kapwa tao, kundi yung kaaway ang ating kaalit. Ang sabi, dumating man ito, ang sabi, ito ay madarapa lang, matitisod, at dapat ikaw ay mananatiling nasa kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi ikaw ang matitison, hindi ikaw, mananatili kang nakatayo. You can stand firm before the sight of God. Dahil alam mo, kilala mo, sino ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Subalit ang kaaway mo, ang magiging kalit mo, yung sinasabing wiles and clutches of the devil, sila ang madarapa, ikaw ay nanatiling nakatayo sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kaya pag alam natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, meron tayong tinatawag na the ultimate miracle. Anong ibig sabihin ng salitang ultimate miracle, mga minamahal? Ang ibig sabihin nito ay tunay na himala. Pag sinabing tunay na himala, mga minamahal, hindi gawa ng tao, hindi gawa ng kaaway ng Diyos, hindi hocus-pocus. Pag sinabing tunay na himala, ang gumagawa nito ay ang Diyos na kilala at alam mo. Basa, kindly. Mga taga-Kolosas, Kabanatang 1, ang talata ay Gs, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Talatang 2, nabasa na natin. At talatang 14, rather. Ang talata 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Medyo palambutin yung aking sound dahil talaga ako'y paos eh. Alam niyo, pagpunta ko rito, mga minamahal, sasabihin natin ultimate miracle ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Wala nga akong boses, mga minamahal. At nagpaalam ako sa ating sa mga beloved children, ng ating beloved parents and all, kung ako'y tutuloy sa Baguio. Pero walang usapan, tutuloy daw ako, mga minamahal. Kaya kahit ako'y walang boses, ako'y tumuloy. Pero ngayon, nagsasalita naman ako sa inyo, meron na akong boses. Kaya kung napanood nyo yung ating anniversary sa Dako ng Marilao, nakapagbautismo tayo ng 80, mga minamahal, during that event, that very day, 80 ang ating nabautismuhan at 7 during ating sounding. All in all,
nakapagbaptize tayo ng 87 kaluluwa sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi ako nakatayo dahil wala akong boses, mga minamahal. Amen? Sa Manila, wala akong boses, pero sa inyo, meron pala akong boses. Kaya pakilambutan yung sound ko para hindi ako mahirapan. Baka hindi tayo matapos mawala yung aking boses. Konting lambot pa kasi matigas, nahirapan ako magsalita. Ultimate miracle. Ano ba yung sinasabi nating miracle, mga minamahal? Sa iba, mga minamahal, gumalaw ang tinatawag na graven images, that is a miracle for them. Sabi na, oh, it's a great miracle. Hindi ba? Kapag nagkaroon ng pera ang bulsa, oh, that is another great miracle. Yun ang miracle sa kanila. Pero sa banal na kasulatan, there is what we call ultimate miracle. Ano ba yung sinasabing ultimate miracle, mga minamahal? Sinasabing ang tunay na himala. Pag sinabing tunay na himala, sabi ng ating nabasa, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. Yung palang ultimate miracle, mga minamahal, lumalakad ka ng nararapat na paglakad mo sa harap ng ating mahal na Panginoon, na ang ibig sabihin, sinabing ultimate miracle dahil ikaw mismo, binago ka ng ating mahal na Panginoon. Kasi kung gumaling lang ang iyong karamdaman, kung pinagpala ka, naging abundant ang buhay mo, nasa iyo ang lahat ng bagay, pero hindi ka nagbago, that is not what we call ultimate miracle. Dahil walang pwedeng magbago sa tao, mga minamahal. Pero ang tao, pwedeng pagyamanin, pwedeng pasaganahin, pwedeng palusugin ang kaaway. Pero yung siya'y magbago at lumakad ng nararapat na paglakad sa harap ng Diyos na nakalulugod. Sabi ng ating nabasa, this is what we call ultimate miracle dahil ang pwedeng gumawa niyan sa iyo ay walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakinggan natin yung mga nagpatotoo, hindi ba? Mga kasama sa ating sandatahang lakas, mga minamahal, na kung saan sila inaasahan ng ating gobyerno, pero sila ang nanguna sa tinatawag na bisyo. Pati yung kanilang pamilya, hindi nila maalagaan, mga minamahal. Yun ang ating napakinggang mga patotoo. Yan ay matatipunong lalaki, matatapang, hindi mo kayang paiyakin. Pero nang makarating sa gawain ng ating mahal na Panginoon, binago silang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ngayon ay lumalakad silang nararapat, nakalulugod sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing pag nalaman mo na ang Diyos na totoong dapat mong paglingkuran, merong sinasabing ultimate miracle na mangyayari sa buhay mo. Sabi nung nagpatotoo, mga minamahal, ang unang nawala sa kanya, hindi naman yung kanyang karamdaman. Kasi ang kagalingan ng karamdaman, that is very usual. Sa Jesus Miracle Crusade, ang cancer ay gumaling. Yung ketong ni Brother Louie gumaling, hindi na bumalik. Very common na lamang yan, mga minamahal. Sa Jesus Miracle Crusade. Sa Jesus Miracle Crusade. Dahil alam naman natin, kilalaman na natin ang ating Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Pero kasama niyan, mga minamahal, ang sinasabing ultimate miracle, pag ikaw ay gumaling, kasama ang pagbabago ng buo mong pagkatao. Sabi ng ating nabasa, at magsipagbunga sa bawat gawang mabuti at magselgo sa kaalaman ng Diyos. So meron na tayong tinatawag na mabungang pagiging Kristiyano. Fruitful Christian na tayo, mga minamahal. Hindi tayo Christian just by our mouth. Kundi tayo Kristiyano na. Sabi, tayo ngayon ay mabungang Kristiyano, sabi ng ating nabasa, at nagsisilago sa kaalaman ng Diyos. Anong ibig sabihin? Alam na natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo basta tumatawag sa Panginoon. Hindi tayo basta nabubuhay, sasabihin natin tayo ay Kristiyano. Hindi tayo nabubuhay, sasabihin natin marunong tayo ng bersikulo, marunong tayo magbasa ng banal na kasulatan. Ang sasabihin natin, meron tayong kaalaman patungkol sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Tignan nyo ngayon, mga minamahal, maging ang mga doktor, naunawaan na nila, ang fasting pala ay very powerful. Yung sinasabing self-body healing ay gagana sa'yo. Once you fast. Merong tinatawag na good result in the very first 8-hour fasting. Then after that, mga minamahal, another 8 hours, up to 72 hours, and that is considered as 3 days, ang anuman ang karamdaman mo ay gagaling. Naunawaan nyo. Saan natin natutunan yan? Sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Na ang fasting ay meron tinatawag na good benefits. Pag ginawa mo yan sa sarili mo, nag-fasting ka,
talaga naman gagaling ang iyong karamdaman. And what is the difference, mga minamahal, sa sinasabi ng mga doktor? There is a big difference. Bakit, mga minamahal? Natutunan ng doktor na ang fasting ay magpapagaling ng karamdaman. Pero hindi nila natutunan, mga minamahal, paano ang isang taong may karamdaman na gumaling na sa karamdaman ay hindi na babalik pa ang karamdaman. Hindi nila natutunan yon. Kaya kristano ka, hindi ka kristano, mag-fasting ka, gagaling ka. Pag nagawa mo ang sinasabing 72 hours fasting, considered as 3 days, gagaling ka talaga. Pero babalik ang karamdaman mo. Bakit? Kulang ka sa kaalaman ng Diyos. Anong kaalaman ng Diyos? Hindi lang pala fasting ang kailangan. Ang itinuro ng ating mahal na magulang sa Panginoon, once you fast, you need also to pray. Kaya ang itinuro sa ating fasting and prayer. Ayun ang sinasabing ultimate miracle, lumago ka sa kaalaman ng Diyos at lumalakad ka na nakalulugod sa harap ng Diyos at meron kang mabuting gawa. Bakit? Dahil nanalangin ka. Natuto ka ng magpakumbaba sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Atin ang sinasabing ultimate miracle. Pagkatapos niyan, may sinasabing ultimate posterity. Ultimate posterity, anong ibig sabihin, mga minamahal? Panghuli o sali-saling lahi o ang kasunod. Yun ang sinasabing ultimate posterity. Basahin natin. Kindly. Sa aklat ng Propeta Isaias, Kabanata 65, Talatay 23 hanggang 24. Sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak ay kasama nila. At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantang sila'y magsasalita, aking didinggin. Palapakan natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, sabay-sabay tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ultimate posterity. Sinasabi, mga minamahal, na ito ay panghuling saling lahi o huling angkang kasunod. Ang ibig sabihin, from our generation, dahil nakilala natin ang ating mahal na Panginoon, yung pagpapala na tanggap natin is starting from our generation to the next generation, lilipat lang ito. Mamanahin nila. Kaya sinasabing ultimate posterity. Iba naman sa salibutan. Anong minamana nila? Yung kanilang ninuno, may diabetes. Yung susunod na lahi, may diabetes. Hindi ba? And the next generation, may diabetes. Yung may cancer, first generation to the next, second generation, and the third generation, and another generation, lahat sila may cancer. Namamana lang nila, mga minamahal. Kaya hindi sinasabing ultimate posterity. Pag sinabing ultimate posterity, ang ibig sabihin, ikaw ay angkang nanggaling sa angkang pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya yung pagpapala sa angka na pinagmulan mo ay inilipat lamang sa iyo ng ating mahal na Panginoon pag nanatili kang kinikilala mo ang ating mahal na Panginoon. Eh, paano kayo pag huminto ka na? Tapos na rin yung pagpapala. Hindi mo na nasain. Napakinggan mo lang sa iyong lolo, sa iyong lola, sa iyong magulang, na sila'y pinagpala. Pero hindi yan aabot sa iyo kapag hindi ka nagpatuloy na kilalali ng mahal na Panginoon. Pero habang tayo nagpapatuloy kilalali ng mahal na Panginoon, pero blessed na blessed ako sa inyo, ha? Maginaw na. Maginaw. Kanina pa kayong 8:00. Tinitignan ko yung oras. Ano oras ba tayo matatapos? Sabi natin, beloved, ako preacher ba Disyembre, 3:00 pa daw ang awit ng Pioneers Generation Choir. So from 8 to 3, ilang oras na yun, mga minamahal? Hindi ba? Eh dumating pa yung ating beloved mayor. Nadagdagan pa? Ano oras na ba ngayon? 7 na ba? Parang 12 hours ata yung inyong pagse-celebrate. Pero tinitignan ko naman ang crowd. Nandun kami sa taas eh. Wala namang tumatayo. Tatayo si CR, babalik ulit. Wala namang umaalis. At pumapalakpak pa rin. Pumapalakpak ng malakas. O, ibig sabihin, minana nyo, mga minamahal,
yung sinasabing ultimate posterity, kasama ka dyan sa saling-saling lahi na magmamana ng ipinangakong pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kasama ka dyan habang ikaw ay nagpapatuloy. Kaya sabi ng ating nabasa, Isaiah 65, talatang 23, sila'y hindi gagawa ng walang kabuluhan o manganganak man para sa kasakaunahan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Naunawaan natin yung ating binasa? Wala palang masasayang sa ating sinimulan. Lahat ng ginagawa natin para sa mahal na Panginoon, sa lahat ng ating pakikibahagi, sa espiritual na tungkulin, sa mindyan na tungkulin, sa ating pinansyal na ibinabahagi natin para sa gawain ng mahal na Panginoon, sabi, walang masasayang dahil ang kamay mo, ikaw ay laing pinagpala ng Diyos. Ang lahat ng hawakan na yung kamay ay hindi mawawalang kabuluhan. Pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon sapagkat ikaw ay laing pinagpala. Ayun ang ating nabasa, mga minamahal. Kaya anuman ang ating ginawa sa mahal na Panginoon, habang kinikilala natin ang ating mahal na Panginoon, dahil ikaw ay nasa tinatawag na ultimate posterity, hindi yan kalilimutan ng ating mahal na Panginoon. Kung pumikit man ang ating mata't nauna tayo sa langit tayo pupunta 100%, walang makasakali. Pipikit tayo sa lupa, didila tayo sa piling ng ating mahal na Panginoon. At pagdilat natin sa piling ng Diyos, naiwanan natin yung ating lahi, sa salit-saling lahi, yung pagpapalang ipinako ng Diyos sa atin, mamanahin din nila habang sila'y patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng 24, mangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Hindi pa tayo tumatawag, dumidinig ng mahal na Panginoon. Hindi pa tayo humihiling. Ang ating mahal na Panginoon, alam lang, bibigasin ang ating mga labi. Ipagkakaloob na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang benepisyo. Pag alam mo, kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Meron ka ng ultimate miracle, meron ka pang ultimate posterity, at meron kang tinatawag na stability of time. Ibig sabihin, kapanatagan ng panahon. Kindly. Sa aklat ni Propeta Isaiah, ang kabanata po ay 33 at ang talata po ay 6. At magkakaroon ng kapanatagan sa iyong panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, ang pagkatakot sa Panginoon ay kaniyang kayamanan. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lagi tayong pumalakpak ng masaya. Sabi ng mga Ilocano, palakpak, abot kay langit kakapsan. Tama ba yung Ilocano ko? Di ba? Ibukaw tayo, praise the Lord, abot kay langit. Sabi ng mga Ilocano. Di ba? Ewan ko kung tama yung Ilocano ko. Kasi napag-aralan ko na yan, 1997 pa. Hindi ko lang kinalimutan. Stability of time. Ito ang wala ang marami. Pero tayong nasa Jesus Miracle Crusade, ito naman ang meron tayo. Nakita nating halimbawa sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Bakit? 15 years na pagsubok, trials, mga minamahal. Wala halos kakilala, wala halos tumulong, walang malalapitan, pero may Diyos na mapapanalalinganan. Ayun ang magandang halimbawang ating nakita sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Meron silang tinatawag na kapanatagan ng panahon. Kung walang makain, praise the Lord. Kung may makain, praise the Lord. Kung may pamasahe, praise the Lord. Kung wala, praise the Lord. Ano man ang meron, ang lalabas sa kanilang mga labi, purihin ang ating mahal na Panginoon. At pag kilala mo ang Diyos, meron kang stability of time. Sabi ng ating nabasa, Isaiah 33 verse 6, at magkakaroon ng kapanatagan sa iyong panahon. Kasaganaan ng kaligtasan, karunungan, kaalaman, ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. So ano man ang mangyari sagana sa iyong kaligtasan, panatag ka. Wala kang kinatatisuran, wala kang kinaiinggitan, wala kang kagalit. Lahat ng kasama mo sa kaliwa,
sa kanan, sa likod at sa harap, lahat sila, kaibigan mo, kakapatid mo, sa mahal ng Panginoon, panatag ang iyong panahon. Ang sabi, dahil meron kang kalaman, meron kang kanulungan, at meron kang pagkatakot sa Panginoon, yan naman ngayon ang tunay na kaymanang meron ka. Sinasabing permanent riches, mga minamahal, o permanent treasure na meron ka, and that is your asset forever and ever. Dahil yung materials, mga minamahal, anytime, yun ay mawawala. Material things will vanish away anytime. Mawawala at mawawala. Pero yung sinasabing pagkatakot sa Panginoon, kaalaman at karunungan, meron kang kapatagan ng panahon sa iyong kaligtasan, ang sabi, yan pala ang tunay na kayamanang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ay habang lumilipas ang panahon, 35 years lang nakaraan, nagsimula ang bagyo, mga minamahal, way back 1988, hindi malaman saan ang venue. First crusade ng 1991, and that was April, way back 1991, nakarating naman ako sa inyo, doon sa Quezon Hill yun ang aking inabutan, mga minamahal. Ilang pirasong kapatiran, tamang sinasabi na magpapatotoo. Magpatotoo ka ng 2 beses, pwede. Mag-awit ka, gusto mo, medley, pwede. Kalahating oras kang kumanta ng kumanta. Bakit ilang piraso lang naman sila? Pero ngayon sa dami nyo, sabi ng testimony nila kanina, 3 hanggang 5 minutong patotoo lang. Para ma-accommodate ang lahat. Pero nakaka-bless naman ang inyong mga patotoo, mga minamahal, compacted, maiksi, pero nandun na lahat ang laman. Di ba? Bakit? Kasi meron tayong kapanatagan ng panahon. Ibig sabihin, nung tayo magsimula hanggang ngayon, eto pa rin tayong Kristiyanong nagtitiwala, naniniwala, at naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi lang 35 years ang ating pagiging Kristiyano, mga minamahal. Ang sinasabing 35 years, sinasabing ito ay panibagong simula ng yugto ng ating buhay. Bakit? Dahil araw-araw nakipagbaka tayo. Sa bawat sandali ng ating buhay, in every seconds of our lives, we are on the battle. Kinakailangan palagi tayong nakasuot ng ating armor of God na sinasabi. Yung baluti ng Diyos, kinakailangan nakapurgil tayo palagi, mga minamahal. Bakit? Dahil kung hindi pa mag-rapture, meron pang 36 years. Kung hindi pa mag-rapture, meron pang 37 years. Kung hindi pa mag-rapture, maaring 50, 100 years, mga minamahal. Pero mananatili tayong may sinasabing stability of time, kagaya ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Dahil kung hindi naging matatag sa kaligtasan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, walang Brother Louie gumaling sa ketong, walang brother and sister na kagaya nyo gumaling sa TB, sa mga incurable sickness and diseases, sa mga cancer, TB, diabetes, asthma, goiter, and any incurable sickness and diseases. Pero lahat tayo pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang tayo pinagaling, lubos na binago ang ating buhay. Ngayon, naghihintay na lamang tayo sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Kristo. Kaya habang tayo naghihintay, tayo nagpapatuloy. Hindi tayo humihinto sa ating paggawa. Naghahanap tayo, ano pa ang magagawa ko for the glory of God? Magiging kabahagi ako sa iglesyang ito. Gagawa ko ng gagawa hanggat ako'y may resources, habang may lakas, may buhay. Ako'y gagawa sa kaluwalhatian ng Diyos na ating nakilala. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi pwede sa atin ang easy go lucky. Dahil hindi yun ang perfect example na nakita natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon. What we have seen, a perfect example from our beloved parents in the Lord and the beloved children up to this time, mga minamahal, yung sinasabing perseverance. Ibig sabihin yung kanilang pagtitiis, mga minamahal. Yung patuloy na paggawa without mental reservation, without any string touch, gumagawa lang for the glory of God. Yan ang perfect example na ating gagayahin para manatili tayo sa tinatawag na kapanatagan ng panahon. Kaya pag naganap natin yan, nanatili tayong kumilala sa ating Diyos, ang kahuli-hulihan, meron tayong tinatawag na everlasting joy. Iba yung temporary joy, iba yung everlasting joy. Last verse, maghanda natin magpahawit, mga manugtog. Kindly. Isaias, kabanatang 35, ang talata ay Gs.
At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik at magsisiparoong nag-aawitan sa Sion at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo, sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at ang kapanglawan at ang pagbubundong hininga ay mapaparam. Isang malakas na palakpak. Last verse na yun, malakas na palakpak. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Napiksa na praise the Lord para itiapo Diyos. Praise the Lord. Nakakaintindihan pala tayo. Parang sa susunod gusto ko Ilocano na preaching ko. Bahala kayo kung hindi nyo maintindihan. Everlasting joy. Yan daw ang meron tayo. Ano yung everlasting joy? Sabi ng verse 10, ang tinubos daw ng Panginoon ay babalik na may pag-aawitan, walang hanggang kagalakan, ang mapapasa kanilang ulo, sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan. Ang kapanglawan at buktong hininga ay mapaparang. Kaya dati mapanglaw ang ating buhay. Gusto nating maging masaya. Ako gusto kong maging masaya. Kagaya ngayon, malapit na naman ang Christmas Eve and New Year's Eve. Tuwing ganitong panahon, nandun ako sa ibabaw ng aming bubukan. Ako'y umiiyak at nagtatanong, Panginoon, hanggang kailan magwawakas ito? Ganito na lang ba ang aking buhay pagkatapos ng lahat? Mula sa kahirapan, sa pag-aaral, babalik din pala sa tinatawag na worst na kalagayan. Kaya nandun ako sa ibabaw ng aming bubungan. Umaasa at nananalangin sa Diyos na hindi ko kilala. Pero dumating sa buhay ko ang tunay na Diyos na aking nakilala, ang ating pinakamamahal na Kristo. Kaya ang meron ako ngayon, mga minamahal, sinasabing everlasting joy. Sabi, wala na ang bugtong hininga. Ang iyong lungkot ay naparam na. Ang nasa iyong ulo ay kagalakan, kasiyahan. Ayan ngayon ang meron ang bawat isa sa atin. Sinasabing everlasting joy. Bakit natin natanggap yan? Dahil nakilala natin ang kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Sinasabing knowing God's power. Tayo lahat ay tumayo habang tayo umawit. Kung meron kayong dalang mga bisita, dalhin nyo sila sa harapan. At basta regalo sa kanilang mahal na Panginoon, ang makilala nila ang ating pinakamahal na Peso Kristo. Tayo umawit. Tagalog version ng You Are Great. Ibigay natin sa Diyos ang luwalhati at karangalan. Itaas natin ang pangalan ng ating Diyos magpakailanman. Sa kanyang dakilang gawa, sa kanyang kamanghamanghang gawa, papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo umawit. Sa iyong luwalhati at karangalan, Ibigay natin sa Diyos ang walhati at karangalan. ang pangalan mo'y itataas, magpakailanman sa iyong luwalhati at karangalan. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Habang inawit ito, mga minamahal, pasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa lumipas sa 35 years anniversary, sa araw na to, nandiyan ang mga pagpapala at biyaya, nariyan ang biyaya ng Diyos. Sa ating po mga panamuhin, pinagpala kayo ng ating habang inawit ito, mga minamahal, sabihin niyo sa inyong mga langit, ang lahat niyong mga kailing. Ang Diyos nito'y buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay mabuti. Mga minamahal. Sa iyong luwalhati at karangalan, Purihin ng Diyos. ang pangalan Sa lahat po ng ating mga bisita, sa lahat po ng ating mga panauhin, inanyayahanap po kayo sa harapan. Tanggapin niyo po ang ating mahal na Panginoon, isang tagapagligtas. Ito po ay napakalaking regalo sa inyo. Itong gabing ito, itong araw na to, itong oras na ito. Napakalaking regalo na hindi mawawala, mananatili habang ikay nabubuhay, habang ikay may lakas, habang ikay
Purihin ng Diyos, mga minamahal. Sa ating po mga baguhan, sa ating mga bisita, ang iyong pagtungo dito ay grasya, biyaya. Simula nung kayo makarating kayo ng umaga hanggang ngayon, hanggang sa oras narito kayo, kayo po'y pinagpakala ng ating manabi. Ang iyong hihingiin, ibibigay ng Diyos. Napakalaking regalong tatanggapin nyo itong Paskong darating. Hindi mawawala, mananatili habang ikay nabubuhay. Hindi ito mawawala. Ano po yun? Kaligtasan, hindi nabibili, mga minamahal. Hindi nabibili ang kaligtasan, kundi nakukuha sa paglilingkod sa manabi. Ang Diyos po ang nagdako sa inyo, ang nagdala dito po sa inyo. Sa ating po mga bisita, meron pong 4 na reglamento ang ating manabi. Ang una po ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay nagagaling sa pakinig ng salita ng Diyos. Napakinggan niyo po yung mga patotoo kanina. Napakinggan niyo mga himala at milagro. Magkaroon ka ng kasing laki ng butil ng mustasa. Ano mang hilingin mo sa Panginoon, wala imposible. Mateo 17, talatang 20. Yung pang una. Ang pangalawa, ang pagsisisi. Ang pagsisisig maka-Diyos. Mga binaman. Pag tayo nagsisi, tao sa puso, tayo po'y pinapatawad. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, kasing lawak, kasing laki man ang barko, ang ating kasalanan, kasing lawak ang karagatan, ang kapatawaran, pag-ibig, pangunawa. Gaano man kalaki ang sasakyan pag-ipabuhay, ang eroplano, kasing lawak ng kalawakan, ang pangunawa, pag-ibig sa atin ng Manapino. Tayo po ay iniibig, mahal ng Manapino. Pagsisising maka-Diyos, hindi mo nababalikan ang dati mga gawain, hindi ka lugod-lugod. Lalakad ka sa kalooban sa utos ng Diyos. Ang pangatlo, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Manapino. Ang bautismo po, hindi po pagpamembro, kundi relasyon sa Manapino. Anong sabi nga dito? Mga Gawa, Kapitulo 2:38, sabi dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo sa bawat isa sa inyo sa pangalan na ipapatawad ninyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung bautismo, yun po'y napakahalaga, mga minamahal. Ang sabi nga dito sa supporting verse, mga minamahal, ng Marcos 1:8, binabautismo ko kayo sa tubig, dapat kayo'y binabautismoan niya sa Espiritu Santo. Babautismoan kayo. Yung pangatlo po, yung bautismo sa tubig. Yung pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang mahalapin po ang gaganap at magbibigay sa atin ng kagalakan sa paglilingkod sa mahalapin. Kaya po sa ating mga panauhin, itaas po natin ang ating mga kamay. Tanggapin po natin ang ating mahalapin at tagapagligtas. Sundin niyo po ang aking babanggitin. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na kinapakinggan. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat na kinagawang makasalanan. Iligtas mo po ako 10 ng aking mahal sa buhay na aking tinanggap na tagapagligtas sa pangalan ng Isus, sa pangalan ng Isus. Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. Dalangin po natin sila, mga minamahal, mga kapatiran, sa first prayer na ating minamahal na pastor. O wag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito pong lahat ng tumanggap na tao sa puso na maglilingkod sa iyong pangalan, sa iyong paanan. Dalangin po namin sa iyo, pinakamamahal na Jesus. Isulat mo po ang kalamapangalan sa lahat ng buhay. Pagpalain mong tumanggap, mahal na Pinoon, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. After gawain po, meron tayong bautismo sa tubig. Ito po'y libre. Hindi po bababasa ang inyong mga kasuotan. Meron po tayong group, nakahanda po ang baptismal tub. Tayo po'y tuloy-tuloy po, mga misating masiling. Ipatong po natin yung ating kanang kamay sa ating ulo. Ang kaliwang kamay po sa may parting may karamdaman. Meron kang acute ulcer, meron kang arthritis, rheuma, cancer, meron kang sakit sa puso, meron kang high blood, meron matay sakit na insomnia, ipatong natin ang ating kaliwang kamay sa ating
ulo. Kung may problema naman po kayo, 2 kamay po ang ating itaas. Palayasin natin sa pangalan ni Jesus sa first prayer, panalangin ng ating mahal na pastor, sa panalangin ng pangkalahatang prayer ng ating ginagawa evangelista. Sama-sama tayong manalangin. Awag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito kaming lahat, Panginoon. Kami nagsusumamo, Panginoon. Bago ang lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala namin sa iyo. Ipagkaloob mong lahat ng mga kailangan ng aming minamahal mga kapatiran, especially sa aming mga bisitang tumanggap, Panginoon. Batid mo ang kalamang kahilingan, ipagkaloob mo ang kalamang kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng kalamang problema. Patuloy po silang pagpalain sa lahat ng mga anak mo, trabaho ng aming mga kapatiran, sa kalamang mga negosyo, sa kalamang mga manila sa buhay, saan mangdako, saan manaroon. Proteksyonan, ingatan mo po sila, Panginoon. Maratan mo kami mainit na naglilingkod sa iyo. Maging karapat-dapat kami sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa pinansyal, sa material, physical, spiritual, sa unang panalangin, pangkalahatang prayer ng aming ginagaling mga lista, Willis Radalbeda, sa lahat ng mga prayer ng mga beloved children, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, lahat ng mga karamdaman sa pangalan ng Jesus, kasout, 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 mga pagka-paralyze sa pangalan ng Jesus, kasout, mga panlalabo ng mga mata, lahat mga karamdaman, hadlang sa mga pagpapala, gawa ng mga kaaway sa pangalan ng Jesus, kasout, 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 be healed, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, dearest Jesus. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Natanggap niyo na po yung 4. Meron na po kayong kapangyarihan na nagmumula ng gagaling sa ating mahal. Sa kagipitan, mga minamahal, pwede niyo pong banggitin, huwag po kayong mahiya na masambit po ng hallelujah, praise. Ang sabi nga dito, Revelation chapter 19 verse 1, ang meaning po ng hallelujah, ito po'y nakakapangyarihan. Sabi dito, hallelujah, kaligtasan, kalulatian, kapangyarihan ay naukol sa ating Panginoon. Kaya sa oras ng kagipitan, sa kapahamakan, huwag po kayong mahiyang sumambit ng hallelujah, praise. Dahil nandiyan ang tugon, ang sagot, ang pagliligtas ng ating pinakamamahal. Itaas po natin ang ating 2 kamay. Sambitin po natin ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Sabay tayo 3 times jump po. Sabay-sabay. Huwag tayo magbiro. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos ng Panginoon. God bless you po. Pagpalain po kayo. Pwede po kayo makabalik sa inyong kinaupuan. At tayo po'y tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Hindi po na magtagal tayo. Ibinigay ko pagkakataon sa ating beloved co-workers, brothers church, sa ating mga announcement para po sa ating banal na gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. Praise God. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Kuya Richard Palmones. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Talagang tayo pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Sa napakagandang mensahe na ating pong napakinggan, minamahal sa hapong pong ito. Amen. At talagang mahaba, minamahal ko yung ating pagpupuri at yan ang totoong kinaluluguran ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Di natin alintana mga minamahal ko. Amen. Praise God. Ang inip, minamahal ko, ang ginaw, pero talagang masasabi kong pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Yan ang tinatawag na 35th year church anniversary. Minamahal na talagang tumatagal. Amen. Praise God. Ang paglilingkod natin, tumatamis ng tumatamis, mga minamahal ko. Praise God. Ang paglilingkod natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Na tayo po, mga minamahal ko. Amen. Praise God. Huwag po, mga minamahal, inyong iwawala ang inyong pong staff kung kayo po ay nabigyan kanina. Amen. Praise God. Sapagkat yan po ang inyong pong ipipresenta para po kayo ay mabigyan ng ating pong breaking. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, minamahal, bago po tayo darako, mga minamahal ko sa pag-distribute ng mga breaking po natin, tayo po muna, minamahal, ay kukuha ng ating pong Thanksgiving offering. Amen? Praise God. Sapagkat ito pong 35 years, mga minamahal ko, ay talagang kung bakit naabot natin itong haba ng paglilingkod. Amen? Dahil sa pagpapagal at panalangin ng ating minamahal, kagalang-galang
lang ng mga pastor. Amen? 10 ng Dahul Almeda Children. Purihin ang ating pinakamahal na Pinoon. Kaya ating pasalamatan ang ating pinakamamahal na Pinoon sa napakarami nating mga pagpapala at biyaya na natatanggap na patuloy na ibinibigay ng ating mabait na Diyos. Kaya lahat po tayo sama-samang manalangin. Dakila at mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, aming pinakamamahal na Panginoon, naririto kami. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa gintong pagkakataon na muli mo pong ipinagkalob sa amin na inisenelebra namin ang 35 taon. Hallelujah. Ang iyong proteksyon at pag-iingat at pagpapalat, biyaya at katapatan ay laging nasa amin. Maraming salamat at sa oras na ito, hallelujah, sa patuloy na pagkakalob at pagbibigay at pasasalap namin sa iyo, hallelujah, sa bawat kamay, hallelujah, na magkakalob at magbibigay, hallelujah, ng Thanksgiving offering, hallelujah, sa hapong ito. Pagpalahay mo po ito at basbasan, hallelujah, at ibalik ng masaganang pagpapala ayon sa iyong ipinangako. Dadaloy sa bawat isa ang masaganang pagpapala. Kaya ito ang aming samot-dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. And it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. And it will come back to you. When you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. You give to the Lord. Give it love, give it faith, give it joy, and a smile on your face. Because the Lord has given to you. How you give us a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. It's when you give to the Lord. From your heart, give your best, give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy and don't be tired. Upon the widow in the Bible, who never has done so. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you. That's when you give to the Lord. They were all gone, but they don't give
Praise the Lord. God bless you sa ating beloved singers. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. At ang mga minamahal ko, amen, praise God, habang dinidistribute o bago i-distribute, mga minamahal ko, ang ating pong breaking, tayo po muna mga minamahal ko ay sama-samang manalangin. Amen? Ipag-pray po natin ang ating pong pagsasalo-saluhan sa gabi pong ito. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus, malaping noon, naririto kami, nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming pong nakakamtan. Hallelujah. Sa oras na ito, sa aming pong pagsasalu-saluhan na inihanda, hallelujah, ng aming mga kapatiran, hallelujah. Patuloy mo po itong pagpalain at basbasan at magsilbing kalakasan sa aming mga pisikal na pangatawan. Ito ang aming samodalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen? Praise God. Sa lahat ng ating mga kapatiran, wag na po kayong tatayo. Amen? Dati na po kayo, ibig sabihin, minamahal, basta inyo lamang pong ipresenta ang inyo pong mga staff. Amen? At nariyan na po ang ating mga beloved choir members. At ibigay niya lamang, huwag niyo ibibigay ang mga minamahal ko. Amen, praise God. Para makita, minamahal, na meron kayong staff at ibibigay po ang pagkain po natin. Amen? Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon Kristo. So tayo po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatiran at tayo patuloy na sumuporta at patuloy na magbigay sa mga gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Sapagkat yan po mga minamahal na nasa likod po natin, minamahal ko, gaya nga po ng nabanggit ng aking kapamagagawa kanina, talagang ang ating mga beloved Marshall kasama mga makakapatiran, mga minamahal ko, na sila'y tulong-tulong halos mag-aalas 4 na po na sila po'y natapos. Amen. Praise God. At talagang ang Diyos na po ang magpala po sa atin. Lahat ng mga beloved choir members na nag-set up mga minamahal ko. Amen. Praise God. Itong pulpit minamahal, maging ito po, napaka talagang pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sa mga kapatiran din po na sumusuporta, minamahal, pagpalain kayong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal ko, ay pinagpala pong muli, minamahal ko, sapagkat meron po tayong bagong-bagong generator. Yan po nasa likod, mga minamahal ko. Amen? At yan po, minamahal ko, ay talagang ating pong pinag-ipunan at talagang pinahintulutan ng ating napakabait na Diyos sa langit na tayo magkaroon niyan. Sapagkat nung mga nakaraang service po natin o Sunday service, minamahal ko ay malimit itong brownout, kaya napakahirap. Pero ganun pa man ay hindi pa rin mga minamahal, praise God, hallelujah, kadahilanan sa atin sapagkat sa ating pagpupuri, sabi ko nga, kahit walang kuryente, minamahal ko, kahit umuulan, bumabagyo, tuloy ang pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa matatapat nating mga kapatiran na patuloy na sumusuporta at nagbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise God. Kaya pagpalain tayong lubusan ng ating dakilang Diyos. At ang ating pong midweek service, mga minamahal ko, sa darating na Wednesday, dito po tayo sa Pastoral House. Amen? Praise God. Hallelujah. At magsisimula po tayo ng alas 12 po ng tanghali hanggang alas 5, alas 4 po tayo ng hapon. At sa darating na Friday o overnight prayer po natin sa PFBR po tayo. Amen? Kaya wag po tayong mag-a-absent, mga minamahal, para lubusan nating mapakinggan, amen, ang ating po mga anunsyo. Amen? At sa darating na linggo, dito pa rin po tayo. Amen? Alas 8 po tayo ng umaga hanggang alas 2 po tayo ng hapon. At tayo nga po'y pinagpala sapagkat alas 8:30 tayo nagsimula kanina, ay ngayon alas 16 na po, mga minamahal, talagang pinagpala tayong ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Kaya talagang hindi matinag yung mga kapatiran natin. Ang sabi nga ng ating beloved ordained preacher kanina, amen, tumatayo, minamahal, o nagsi-CR lamang, pero bumabalik. Pero talagang mas maganda, talagang mag-overnight na po tayo. Talagang pinagpala tayong lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen? At habang mga minamahal ko, na kumakain na po ang ating mga beloved kapatiran, ang ating pong radio program na gabi-gabi na ating pong napakikinggan sa DZME 5030 kHz AM Bam. Ito po yung Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Amen? At tuwing Sabado, minamahal, Channel 8, dito sa lungsod ng Baguio, alas 10:30 po tayo ng gabi, nagsisimula hanggang alas 12 po ng hating gabi. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon at
Pagkatapos mga minamahal ng ating pong breaking, mga minamahal ko, o kaya mag-closing prayer po muna tayo. Hindi pa tayo mga minamahal natatapos sa ating pong pagkakainan. Amen. Ay umawit po muna tayo. Amen. Habang nag-aawitan. Amen. Praise God. Hallelujah. O nagkakainan ng ating mga beloved brethren. Mahirap naman po mga minamahal kung closing prayer na po tayo muna. Amen. Praise God. Habang tayo po, mga minamahal ko, tumayo po muna tayo panandalian. Amen. At tayo po mag-closing prayer po muna. Amen. Praise God. Hallelujah. At binibigay ko na po ang buong pagkakataon. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ating beloved Preacher Brother Leo Pataksil, pangunahan tayo sa ating closing prayer. Amen. Baka minamahal, wag po kayong minamahal, uuwi ka agad-agad. Sapagkat meron po tayong minamahal, i-keep nyo po ito o itago nyo po itong ating stab. At pagkatapos ng closing prayer po natin, minamahal, konting awitan, i-announce po mga minamahal at bubulot tayo ng mga stab at mayroon pong mga blessing tayong matatanggap mula sa ating mabait na Diyos. At narito po ang ating beloved Preacher Brother Leo. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ka-preacher. Brother Serge, tayo sama-samang manalangin, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Magpala namin ang mamang banal sa pangalan ng namamahal pa Jesus, mahal na Pinoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Pinoon Diyos. Hallelujah. Sa natapos naman na nagawain sa araw na ito, mahal na Pinoon. Maraming salamat po, mahal na Pinoon, sa 35 taon, mahal na pinahimala, pagpapala, biyaya, mahal na Pinoon Diyos, sa patuloy, mahal na pinaranas sa bawat isa sa amin, mahal na Pinoon Diyos. Maraming salamat din po, mahal na Pinoon. Hallelujah. Na ito po naging bunga ng mga panalangin ng aming minamahal at ginagalang na malapastor, mahal na Pinoon. Hallelujah. Beloved Mama Dear, mahal na Pinoon Diyos. Ang po ng mga beloved children, mahal na Pinoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mga kapatiran, matatapat, mahal na Pinoon. Patuloy, ginagawa at sinusunod ang iyong banal na kalooban, mahal na Pinoon. Maraming salamat din po, mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa bawat biyaya at pagpapala, mahal na Pinoon, ay po binuhos sa araw na ito. Higit sa lahat ang pagpapalang pang-espiritual, mahal na Pinoon, na ay po nakamtan aming ama nagmumula sa iyo. Salamat po sa bawat kapatiran na narito, mahal na Pinoon, nakiisa, nakibahagi, mahal na Pinoon, hallelujah, upang maging matagumpay, mahal na Pinoon, na okasyon na ito aming ama. Maraming salamat din po, O Diyos, hallelujah, sa lahat po ng mga volunteers, sa lahat po, mahal na Pinoon, mga awit, sa lahat po, mahal na Pinoon, ng mga nag-set up, mahal na Pinoon, hallelujah, upang maging maayos, mahal na Pinoon, hallelujah, ang bahay sambahan at maging maayos ang aming pagsamba sa iyo sa araw na ito, mahal na Pinoon. Maraming salamat po, Diyos, hallelujah, na ikaw ang Diyos ang pinaglilingkuran, tunay tapat sa aming mga buhay, mahal na Pinoon, Diyos, na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man, aming Ama, sa aming pong paghihiwa-hiwalay, mahal na Pinoon, hiwalay niyo po ang bawat sa amin, ngunit manahan ka sa aming mga puso at isipan, mahal na Pinoon, at sa mga darating pang banal na gawain, mahal na Pinoon, muli pong ibalik ang bawat isa upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na narito sa pangalan ng aming pinakamamahal na Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin. Lahat po magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo nagpapasalamat sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy na sumusuporta. Inuulit po namin, ang Diyos po ang magpala po sa inyo. Ating mga beloved members, ating mga beloved instrumentalists, beloved first batch, minamahal. At doon po sa mga kapatid po natin na wala pa pong mga pagkain o food na i-break, minamahal, wag po muna kayong aalis. Amen? Praise God. At yan po ipinipirapara pa lamang mga minamahal. Madami po yan. Amen? Kung hindi pa po kayo nabibigyan, wag po kayong aalis sa inyo pong upuan. Amen? At kayo po ibibigyan at bibigyan ng ating mga beloved choir members. Amen? At habang kayo po ay nagbi-break, kami po ay aawit sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? Praise God.